mga kaalaman upang sambahin ang Diyos. Sinabi sa atin ni Haring Solomon na ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pundasyon ng tunay na kaalaman. Gayunpaman, sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 1 at talatang 7, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. At ito po ay isang malungkot na katotohanan ng ating makasalanang mundo. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, maraming mga tao ang nasa malawak na landas patungo sa pagkawasak. At maging sa kasalukuyan ay iilan lamang ang nakakaunawa ng katotohanan ng espiritual na siyang nagtataglay ng karunungan upang magkaroon tayo ng kakayahang sumamba sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang pagkakaroon ng kaalamang ito, kaalaman ng pagsamba, ay mariing konektado sa pag-alam upang ating maranasan ang kapatawaran ng ating Panginoong Hesus. At ito ay sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pananampalatayang nagliligtas. Katotohanan ng walang ibang daan para matamo ang kaalamang ito na siyang kailangan natin para ang ating Panginoong Diyos ay ating sambahin. Minsan po ay inilarawan ni Haring David ang mga paghihimagsik, mga taong nagrebelde, lumaban sa ating Panginoong Diyos. Kanyang sinabi sa kanyang sulat, ang mga hari at pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsisipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon. Maging sa hari na kanyang hinirang, sinabi nila, huwag tayong pasakop o sumunod man sa kanilang pamamahala. Ating putulin ang kanilang mga tanikala, sigaw nila, at palayain ang ating sarili mula sa pagkaalipin sa Diyos. Sa isang banda, yaong mga kumakatawan sa mga mapanghimagsik na saloobing ito ay kinikilala ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang makasalanang puso, hindi nila nais na sambahin siya, maging ang kanyang anak. Sa halip ay gusto nilang maging malaya mula sa ating Diyos. Inisip nila na mas mabuti na ang kanilang kalagayan na hiwalay sa pananagutan sa dakilang Diyos. Sa kanilang pagkabulag, kanilang binibigyang kahulugan na ang pagpapasakop sa Diyos ay pawang kakilabot. Marahil sa isip nila, walang susunod dito at hindi ito nanaisin. Gayunpaman, hindi maaring mabago ng kanilang paghihimagsik ang realidad na ang Diyos ay soberano sa kanyang pamamahala. Bagamat ayaw nilang kumilos ng may katalinuhan at paglingkuran ng Panginoon ng may takot na paggalang, maging ang pagpapasakop sa maharlikang anak ng Diyos, sinabi ni Haring David, lilipulin sila ng Diyos sa gitna ng lahat ng kanilang mga aktibidad. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang pagkanlong sa ating Panginoon na siyang anak ng Diyos. Ang pagsamba sa ating Panginoon na nakadirekta sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. At kung hindi, ito'y pagpapatunay lamang na kanilang tunay na hinahamak ang karunungan at ang kasanayan. Mga kapatid, minsan nang naniwala si Eva sa kasinungalingan ng dyablo, kasama po si Adan, na sadyang nagkasala laban sa ating Diyos, na siyang naglubog sa sangkatauhan sa pagiging alipin ng kasalanan. At bilang mga alipin ng kasalanan, si Eva at si Adan, ang kanilang kaalaman para sa pagsamba ay unti-unting kumupas sa eksena. Kahit na inakala nilang hinahadlangan ng Diyos ang kanilang kakayahang mamuhay ng lubos, ang kanila pa ring kasalanan ang siyang tunay na salarin. Winasak nito ang kanilang relasyon sa Diyos at nawala ang kanilang kakayahan upang sila'y makapagsamba sa ating Panginoong Diyos. Minsan din po si Juan na tagapagbautismo ay nangaral, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Ito po ang tamang landas patungo sa tunay na pagsamba sa ating Diyos.
Tayo po ay makakasamba lamang sa Diyos kung tayo'y tunay na magsisisi sa ating mga kasalanan at tayo babaling sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas. Mga kapatid, siguraduhin po natin na napakinggan natin ang mensahe ni Juan Bautista dahil isinugo silang Diyos upang ihanda ang daan para sa pagdating ng ating Panginoong Hesus at upang ipahayag ng ating Panginoon ang mensahe na makakapagpabago sa buhay ng buong sangkatauhan. Panginoon, baguhin mo po ang aming mga puso at buhay upang lubos naming maunawaan kung papaano kami sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang aming pong buhay, Panginoon, ay nasa inyong mga kamay. Naway lagi naming dalhin ang kaluwalhatian sa iyong pangalan, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong matuwid na pagkatao dito sa mundong ito. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.